Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating showbiz update. Marami nga pong Katniss fans na umaasang muling magkikita sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards sa star-studded Kapamilya event noong Friday ng gabi na nabiko. Para marami nalungkot na mga fans ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards dahil missing in action niya itong si Tisoy sa big event ng ABS-CBN kahit siya pang isa sa lead star ng highest-grossing film ng ABS-CBN Film Production Star Cinema na Hello Love Again. Sobrang lungkot nga po ng mga fans ng Katniss at isa na rin po ako doon kasi nga umaasa po ako na makakasama po ni Miss Catherine Bernardo itong si Mr. Alden Richards at mas lalo pa pong na-hurt ang mga fans ng Katniss nang di-repost po ni Mr. Alden Richards sa kanyang Instagram story ang photo ni Julia Montes na kuha bago ito pumunta sa Soler North. Marami nga ang nag-share nito at pumuri sa pagiging supportive friends ni Mr. Alden sa leading niya sa pelikulang 5 Breakups and a Romance. Pero marami rin ang nakahalata na bakit si Julia lang pinost ng aktor. Paano na naman daw ang Asia superstar na naging super close rin naman sa kanya? Pero, eto po sasabihin ko po sa inyo bago po kayo mag-react ha. Sasabihin ko po yung mga dahilan kung bakit nga po wala nga po itong si Mr. Alden Richards sa ABS-CBN Ball na sinasabi daw po ay dinedma daw po ng kapuso actor. Dapat nila po malaman na may 2 birthday parties kasi na dinaluhan itong si Mr. Alden kaya wala siya sa event na yon. For sure, hindi niya matanggihan na punta na mga yun dahil parehong close sa kanya ang 2 nag-birthday. Samantala, trending ang mga photo at video ni na Miss Catherine Bernardo at Miss Nadine Lustre na magkasama sa ABS-CBN Ball noong Friday. Lakas nga maka-good vibes ang tawan at chikahan ni na Miss Catherine at Miss Nadine. Mukhang burado na sa kanila sinasabing rivalry. Parang wala naman kasing naging issue between them, ang mga tagahanga lang nila talaga ang nagbabardagulan sa online. Tuloy, nabuhay uli ang clamor na pagsamahin ng 2 reyna sa isang teleserye o pelikula. Pareho pang rumampa na walang escort sa red carpet sina Miss Catherine at Miss Nadine kaya mas marami silang time na magkwentuhan. Isa pa sa mga pagkikita ng 2 award-winning actress sa mga inabangang eksena si star-studded Kapamilya event. Samantala, para kanino kaya yung recent social media post ng kapuso Hank na si Mr. Alden Richards? Ito ang tanong ng maraming netizen dahil tila may pinapatamaan ang kanyang hugot patungkol sa pagiging kind. Ambugan niya sa ex na dating Twitter at the end of the day, always be kind. Mensahe pa niya, naalala mo dati, sabi ko sa'yo diba, sometimes being kind is better than being right. Please always remember that. Winky face emoji na may kasama. May karugtong pa po ito na ingat ka today, may red heart emoji, ani pa ng binata. Sa comment section, marami ang nag-agree kay Mr. Alden, lalo na't hindi pa rin siya tinatantanan ng mga basher at haters. Narito ang ilan sa mga nabasa natin. The best response to negativity is being kind. Starting to like Alden, he seems like a good person. He doesn't deserve the negativity he receives. Yes, always be kind. Thank you for your always kind heart. Always ingat ka din. Love you. Ito pa ang isa pang mensahe. May approved ta stand grounded always and humble as always. Good things are gonna happen to those who have kindness in their hearts. God shall do the rest. Alden Richards. Magugunita nung nakaraang buwan ibinunyag na ng talent manager na si Lorit Solis na awang-awa siya kay Mr. Alden dahil sa patuloy na pagninega at pambaba siya kanya matapos dumalo sa 30th birthday party ng dating kalaptin na si Maine Mendoza. Samantala, binandera ni Alden ang latest good news niya sa buhay na kung saan nakakuha siya ng scholarship upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang piloto. Umaasa siya na umpisahin niyang i-take ang naturang kurso ngayong taong 2025. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Hindi po nagustuhan ni Miss Angela De Leon ang biro ng Pasig City Congressional candidate na si Christian Ian Sia tungkol sa single mother. Ani Angela, bawal ang bastos sa Pasig. Dahil nga po labag sa kalooban niya, hindi nabanggit ng pangalan ng aktres at Pasig City 2nd District Council na si Miss Angela De Leon pero hindi may magpagkakaila na para kay Atty. Christian Ian Sia ang kanyang Facebook post na bawal ang bastos sa Pasig. Si Sia ang congressional candidate ng 2nd District ng Pasig City para sa darating na halalan sa Mayo 12, 2025. Tumatanggap ito ngayon na matitinding batikos dahil sa hindi nakakatuwang biro na binatawan nito tungkol sa mga single mother. Ito po ang ambag ko para sa mga solo parents ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parents na babae na nireregla pa.
na'y malinaw, nireregla pa at nalulungkot, minsan sa isang taon. Pwede pang sumiping sa akin. Yung po interesado magpalistaw na po dito sa table sa gilid. Ang mga salitang binitawan ni Sia sa campaign sa 3 ng kanyang kinaanimbangang partido noong Miyerkules po, April 2, 2025. Nag-viral ang masama at hindi dapat tularang biro nito ni Sia sa post ng netizen na nagpahayag ng disgusto rito. At katulad nga po ng mga nabastos ang netizen at publiko, hindi na napigilan ni Angelo ang magpahayag din ng kanyang pagkadismaya sa ginawa ni Sia. Hindi lamang kasi konsihal ng 2nd District ng Pasig City si Miss Angelo, siya rin ang chairperson ng Committee on Social Services at Solo Parents Affairs ng lungsod. Sa pamamagitan ng isang Facebook post noong Thursday, April 3, kinindinal ni Miss Angelo ang inasal ni Sia at hindi siya nag-atubiling ilahad ang pandidiri sa nararamdaman laban sa congressional candidate. Nakagalit na sa katatapos lang ng buwan ng kababaihan at ngayong buwan ng April kung kailan pambansang pinagdiriwang at kinikilalang ating mga solo parents, makakarinig tayo ng nakakabastos at nakakadiring pahayag sa mga babaeng solo parents sa isang pampublikong event na nagmumulas pa mismo sa isang abogadong kumakandidato para sa Kongreso. Reaksyon po ito ni Miss Angelo na inaming na ayaw niyang banggitin ang pangalan ng kandidatong sangkot sa isyong ito. Bilang kasalukuyang chairperson ng Committee on Social Media, Services at Solo Parents Affairs ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig at bilang isang babaeng minsan din naging isang solo parent, nararamdaman ko ang labis na inis at pagkadismaya sa kababaihan at sa mga solo parents sa mga pahayag na ito. Ang ganitong uri ng mga salita ay hindi lamang nakakainsulto sa mga kababaihan kundi pati na rin sa ating lipunan. Ang pagkakaroon ng respeto at dignidad para sa iba, anuman ang kasarian o estado sa buhay, ay isang mahalagang prinsipyo na dapat isasulong ng bawat isa at mas lalo sa mga nagnanais maglingkod sa ating pamahalan at sa mga pasinggenyo. Ulitin ko, bawal ang basto sa Pasig. Ang paliwanag ni Miss Angelo na isa lamang sa maraming Pilipino na hindi natutuwa sa inasal ni Mr. Sia. Samantala, hindi lang batikos ang inani ni Sia dahil sa kanyang biro tungkol sa single mothers, umani rin siya ng galit ng mga miyembro ng Solo Parent Party List. Ayon sa Comelec official Facebook page, nag-file ang election offense case at nabanggit sa party list laban kay Mr. Sia kahapon po Noong April 4, 2025, di umanay nilabag ni Sia ang RA 9006 or Fair Election Act. Sabi po ng Comelec, posible ma-violate din si Sia ng Resolution number 1116 or Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines, particularly na ang provision nitong discrimination against women at gender-based harassment. Nag-issue na raw ng araw yon ang Task Force Safe na ahensya ng Show Cause Order SCO para kay Sia para magpaliwanag ito kung bakit hindi siya dapat nasampahan ng kaso at ma-disqualify sa kanyang kandidatura. Binigyan na ng Comelec ng 3 araw si Mr. Sia para sagutin ang SCO. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.